Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? So, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please also don't forget to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang mga activity na gagawin po natin dito po sa ating munting tinig channel. Okay? So, ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay ang tungkol po sa galaw ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi alam naman natin na itong si Senator Rodante Marcoleta ay maka-Duterte. At the same time, sa katunayan, tumakbo po siya sa ilalim po ng padapa wala ng laban nung last 2025 midterm election. Pagkatapos, naging membro siya ng what we call this majority, of course, and na-elect bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang committee na nag-iimbestiga sa flood control anomaly na kung saan ibinunyag ng ating mahal na Pangulo na sangkatutak at sandamakmak na mga substandard. And not only substandard, kundi mga ghost project. So itong si Marcoleta, may pinatawag po na mag-asawa na walang iba kundi ang mga Diskaya na nai-involve ang kanilang construction company sa anomalya na kung saan nagsimula pa pala 2012, may 2016 na kwento. Pero nakapagtataka dahil gumamit po itong pamilya Diskaya, mag-asawa na ito, ng selective memory style. Sapagkat may ibinulgar ito ng mga pangalan ng mga congressman na involved, pagpalagay natin, sa korupsyon. Okay? So mga kamunting tinig, first appearance pa lang ng mga Diskaya. Nagrekomenda na po si Marcoleta na ilagay sa witness protection program ng gobyerno. Kasi nanganganib daw po ang kanilang buhay. Mantakin nyo mga kamunting tinig, bilyonaryo yan. Mayaman yan. They can protect themselves. At hindi ko maiintindihan kung bakit itong si Rodante Marcoleta atat na atat. Actually nga, napagdudahan na siya po ay mayroong tinatawag na what we call this, kinalaman doon po sa statement. Okay? Sa statement po ni Diskaya na affidavit. Okay? Sa affidavit ni Diskaya na kung saan ay what we call this, idinamay niya ang 17 na mga congressman. 17 na mga congressman, kasali na po doon si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Okay. So ngayon, lahat ng mga binunyag ni Diskaya nag-deny. Pero hindi ibig sabihin na sila po ay walang kasalanan o sila po ay may kasalanan. Kasi anyone can name names, di ba? Ang masaklap, humihingi ng witness protection program, pero wala naman palang prior knowledge itong Diskaya, si Mr. Diskaya, na humingi po ng pera sa pamamagitan po ng kanilang mga tauhan. So wala siyang personal knowledge. Basta sinabi niya lang, hindi siya sigurado, o hindi niya inalintana yung probability na baka ginamit lang ang pangalan ng mga congressman na kanyang mga nabanggit. So mga kamunting tinig, so lumalabas ngayon na parang pinoprotektahan ni Marcoleta ang mga Diskaya. Ang mga Diskaya na nagkamal ng bilyon-bilyong pondo mula po sa Department of Public Works and Highways simula pa noong panahon na hindi pa po sila nabulgar. Ano ang interes ni Marcoleta? Interes niya ba na mailigtas ang mag-asawang Diskaya? O interes sapagkat naghihiganti sa House of Representatives? Kasi ang daming inconsistency sa mga statement ni Diskaya, ang daming mga inconsistency. Sa katunayan nga, napagtanto ng mga
congressman na nag-interpolate, lumubo ang kanilang assets, lumubo ang kanilang yaman 2016. Sa bagay, balita naman talaga yon na talagang top construction company, itong company ni Diskaya, panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay panggulo. So mga kamunting tinig, kahapon, or nung nakaraang araw, nakita natin ang diferensya sa galaw ni Marcoleta. Actually, may contact siya sa mga abogado ng mga Diskaya. Saan kaya nagka-interest itong si Diskaya mag-apply ng Witness Protection Program? Pero malinaw po na ito'y tinanggihan. Ang sulat ni Marcoleta na ilagay sa Witness Protection Program ang mga Diskaya ay hindi po pinirmahan. So hindi po in-endorse ng Senate o President sa Department of Justice kasi isauli mo na nila yung pera. Sabi po, hindi po basta-basta na okay, sige, apply ka sa Witness Protection Program, quits na lahat. Hanggat walang totoo sa mga nabanggit niya ng mga pangalan ng mga congressman, siya po yung madidiin. Siya po yung madidiin hanggat wala siyang mga concrete evidence. Kasi sinabi niya mismo, hindi niya nakaharap yung congressman na binigyan niya ng pera. Kahit napipilitan pa siya, ang reason lamang ay hindi po sila makakakuha ng projects kapag hindi po sila magbibigay. At inuutos daw di umano nitong ganitong klaseng congressman, pagkatapos wala naman pala silang personal knowledge talaga na binigay niya po yung pera doon sa mga congressman. Kapalit ng pagkapanalo nila sa bidding o pagkakaroon po nila ng project sa Department of Public Works and Highway. So ang interest ng pinag-uusapan natin dito, ano po ang reason kung bakit parang si Marcoleta ay tumatayong abogado ng mga Diskaya ngayon? Tama ba yun? First appearance mo pa lang or second appearance mo pa lang dahil nang banggit ka ng pangalan. So nasaan po talaga yung threats? Sa mga kaalyado ng mga Diskaya, kasusyo nila sa negosyo? Sa mga politiko na talagang kanilang pinangalanan? So saan po yung threats doon? So yun po yung malaking katanungan kasi unang-una, hindi naman po magkaka-interest itong pamilya Diskaya mag-apply ng Witness Protection Program kung wala pong nag-advise. So, kaduda-duda. Even though yung script, even though yung affidavit na binasa po sa Senado ng mga Diskaya ay hindi po totoo. Ayon po sa mga nakapag-obserba kasi may tinatawag na inconsistency. Sabi nga po ni Senator Lacson, paano mo bigyan ng pagkakataong maka-apply sila ng Witness Protection Program kung inconsistent? Iba yung sa House of Representatives na sinabi, iba din po sa Senado. Pagkatapos, ang Senado, kasi syempre sila yung nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee, tinitingnan na yung nanganganib ang buhay. So dapat, bago po mag-apply ang mga Diskaya ng Witness Protection Program, siguraduhin niya or siguraduhin nilang mag-asawa na totoo lahat ng accusations nila laban po sa mga congressman. May concrete evidence. Kasi paano mo yung idadamay ang speaker kung dahil siya po yung pinakamataas, sabi ng iba, wala namang iba. For example, kay Saldico, hindi daw kuno gagalaw si Saldico kung walang basbas ni Speaker Martin Romualdez. But Speaker Martin Romualdez categorically deny that accusations. So the burden of proof, of course, lies to the accuser. So kay Diskaya, pero sinabi niya na, wala naman po siyang talagang concrete evidence or talagang narinig niya lang na para kay Saldico, para kay Speaker. So that is what he called hearsay. So it cannot stand alone. So yun mga kamunting tinig, ang what he call this, tinitingnan po natin. Kaya nagtataka tayo, bakit nagkukumahog itong si Marcoleta na ilagay sa Witness Protection Program, kabago-bago lang naman po siyang nag-testify si Diskaya doon. Karapat-dapat ba na malagay? Puprotektahan ba ngayon ng gobyerno si Diskaya
Dahil lang doon sa kanyang mga accusations, so na pinapamukha ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Marcoleta noon na talagang may threat ang buhay ng mga Diskaya. So sino ang magpapatay sa mga Diskaya? Itong mga congressman na mga nabanggit? Di sila yung number one suspect. Tama? Mali. So do you think, for example, pag napangalanan, gagawa, lahat ng 17, actually nga dapat proteksyonan pa Kaya lamang, yung valid, yung veracity ng statement, gaano kalakas ang ebidensya, gaano ka-reliable. Doon pa lang, paiba-iba mo na statement, sinungaling ka na, tapos apply ka sa Witness Protection Program. See? Mga kamunting tinig, yun ang mga nakikita po natin sa galaw ni Marcoleta. Ano bang interest ni Marcoleta? Ano bang pinoprotektahan ni Marcoleta dito? Sa mga supporter ni Marcoleta dyan, normal lang po sa amin na magtatanong kami kung bakit atat na ilagay sa Witness Protection Program para pamukhain na mayroong balak na masama sa buhay ng pamilya Diskaya itong mga congressman. Ang tumbok nito si Speaker Martin Romualdez. Hindi ko kinakampihan si Speaker. Bahala si Speaker Martin Romualdez sa buhay niya kung paano niya po ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba? Kung kaya niya naman ipagtanggol ang kanyang sarili, bakit po tayo aanuhin doon, magmumroblema? Pero sa punto na ito is yung credibility ng statement. Sabi nga ni Congressman Luistro, talagang siya yung madidiin, plunder, or what we call this anti-graft and corruption. Corruption ang nakomit ng ng mag-asawang Diskaya. Dahil nagbibigay sila, may admittance Ang problema lang doon sa mga nabanggit, wala siyang mga resibo. Haka-haka. Tapos ilagay mo sa Witness Protection Program. Paano mo ilalagay yun? Yan ang gusto po. Mabuti na lang itong si Senate President Tito Soto, hindi po pinirmahan. Hintayin muna kung ano yung magiging recommendation ng susunod na Blue Ribbon Committee Chairman. At ayun na nga, si Senator Ping Lacson, na kung saan ay may rami pong mga expose. Abangan natin kung may part 3 pa yung kanyang expose doon. So mga kamunting tinig, dito lang tayo nagtataka. Siyempre, ang taong bayan matalino. Mayroon nga nagsabi na may bumulong, may nag-coach kay Diskaya para sabihin yung kanyang affidavit at saka pasok pa No? Pasok pa, expired pa, 2024 pa. May something wrong talaga. May talagang sabi nga, walang pumersa, walang pumilit. Pero sa mga galaw ng mga Diskaya at may constant communications ang abogado ni Diskaya doon po sa mga, what we call this, sa mga kay Marcoleta, ang abogado ni Diskaya may connection kay Marcoleta, hindi po talaga maiwasan na magduda ang taong bayan na sadya ba talagang bukal sa loob ang affidavit ni Diskaya o meron pong nagdiin para yung mga congressman na pangalanan. Para hindi masyado, kung may mga ebidensya kayo laban kay Speaker Martin Romualdez, bakit kailangan pa ninyo mag-rely kay Diskaya? Correct? Ang dami pa mga kontraktor. Ang ano lang kasi ni Marcoleta, kasi nga, nakapagtataka yung galaw. Kasi iba Dahil nakikita natin na parang nagiganti si Marcoleta sa House of Representatives. Wala namang ibang dinidiin ito ang speaker lang naman. Kung guilty man ang speaker o hindi, bahala sa buhay niya. Pero ang taong bayan nag-o-observe. Lalong-lalo na po yung mga baka maparusahan yung hindi dapat maparusahan at mahusgahan yung hindi dapat mahusgahan. So, yan po ang mga nangyayari ngayon, mga kamunting tinig. Bakit atat na atat si Marcoleta ang ilagay sa Witness Protection Program? Totoo ba kayo na may threat sa buhay ng mga Diskaya? So, saan ang galing? Sa mga congressman? Dininay na nga po ng congressman yung involvement nila.
So kahit i-deny pa, imbestigahan pa rin. Ganun lang naman talaga yun eh. Actually nga, 67 ang kay Senator Panfilo Lacson. 17 ang pinangalanan. Doon po sa hearing ni Marcoleta. So, mga kamunting tinig, ano po yung role ni Marcoleta? Abogado ba siya ng mga diskaya? Coach ba siya ng mga diskaya? Protector ba siya ng mga diskaya? Kayo po ang mamili. So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. And please, kung kayo ay bago again sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated every time na magkakaroon po tayo ng mga live, pag-upload ng mga videos, and pag-post sa ating mga community. So once again, ako po ay palaging nagsasabi na tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.